Si Benji ay isang batang mahirap. Siya'y nasa 8 taong gulang nang una itong tumapak sa paralan sa unang baitang. Siya at ang kanyang pamilya ay nakatira sa isang squatter area. Hindi rin umaabot sa 300 ang kita ng ama sa pagbebenta nito ng mga basahan sa mga sasakyan. Literal na masasabing mahirap ang pamilya nila, kaya huli na rin ang pag-aaral ni Benji. Hindi kasi ito kayang tustusan ng kanyang mga magulang. "Papa, anong araw ngayon?" tanong ni Benji sa ama na ngayon ay nagkukumpuni ng lababo ng kanilang kapitbahay. "Linggo anak, bakit?" sagot ng ama ni Benji. Napangiti naman ang batang si Benji nang banggitin ng kanyang ama ang araw niyon. "Linggo ngayon, Papa," masayang sambit nito. "Bibili ba tayo ng ice cream ngayon?" dagdag ni Benji. Natigilan ang ama nito bago ito tumawa ng malakas. Mukhang ngayon lang siya natauhan at naalala ang araw ng linggo. "Oo anak," masayang sambit niya. Nagdulot ng ibang sigla kay Benji ang sagot ng ama nito. Dahilan upang talon siya habang pumapalakpak. "Yehey! Bibili kami ng ice cream!" sigaw pa niya. Pagkatapos ng ama ni Benji sa pagkukumpuni ng lababo ay mabilis silang dumiretso papunta sa palengke. Nakakatuwa na hindi talaga iniwan ni Benji ang ama at inantay ang ama upang mabili ang gusto nito. "Pabili nga po ng chocolate pinipig," turo ng ama ni Benji sa ice cream na may coat na tsokolate at may toppings na pinipig. Masaya at excited na pinanood ni Benji ang nagbebenta ng ice cream na kunin ang binili ng kanyang ama. Habang nakatingkayad pa siya sa freezer ng mga ice cream na kanina niya pa sinisilip. Mabilis na binuksan ni Benji ang plastic noon at kinain. Hindi niya mapigilan ang mga ngiti na umabot pa sa kanyang mata nang matikman ang pagkain na minsan niya lang makain. Ngunit hindi pa man nangangalahati si Benji sa kanyang pagkain sa ice cream nang mapansin niya ang kanyang ama na nakatitig sa kanya at nakangiti ito. "Bakit hindi po kayo bumili sa inyo, Papa?" kuryosong tanong niya dito. Umiling naman agad ito. "Hindi na anak, pambili pa natin ito ng ulam at bigas para ngayong gabi at bukas ng umaga," paliwanag nito kay Benji. Sandaling napatingin sa kinakain si Benji, saka iyon ay inabot niya sa ama. "Sa'yo na lang to, Papa," alok niya dito. "Para sa iyo, anak." Nakangiting usal nito kay Benji na agad na nagsalubong ang dalawang kilay. "Makita lang kitang kumakain, busog na rin ako nak," dagdag pa nito. Napangwi na lang si Benji at muling inalok ang pagkain sa tatay niya. "Busog na po ako, tay," pagsisinungaling niya. Alam ng kanyang ama na nais ubusin iyon ni Benji. Ngunit tinanggap niya na rin ang alok nito dahil baka magtampo pa ito sa kanya. Nasa ugali na kasi nito na hindi maaaring tanggihan ang inalok niya dahil magdamag siya nitong hindi papansinin. Walang nagawa ito at masaya niya mang inubos iyon. Mahigpit na hawak ni Benji ang kamay ng ama habang naglalakad-lakad naman sila sa palengke habang naghahanap ng kanilang uulamin. 6:00 na nang makauwi sila sa tahanan. Ang ina naman niya ay nagsasampay ng kanilang damit ng mga oras na iyon. Nagpresenta ang ama ni Benji na ito na ang magluluto ng kanilang ulam. Kinabukasan, naghahanda si Benji para sa kanilang pasukan sa eskwelahan. Maaga ring gumising ang ama nito upang tulungan naman siyang mag-asikaso at ito rin ang maghahatid sa kanya ngayong unang araw ng klase. Makalipas ang ilang minuto ay nakarating na sila sa paaralang papasukan ni Benji. "Susunduin ka ni Papa ha, huwag kang sasama sa iba at huwag kang iiyak. Naalala mo ba ang sinabi ko sa iyo?" sabi ng papa ni Benji.
agad namang tumango ito. Pag umiyak, hindi kasing lakas ni Papa! Sabay nilang sabi bago tumawa ng malakas. Mabilis na yumakap si Benji sa ama nito pagkatapos. Hindi po ako iiyak, Papa, pangako niya. Napangiti si Benji nang maramdaman niya ang pagulo ng kanyang ama sa kanyang buhok at ang paghalik nito doon. Sige na, pumasok ka na anak, paalam ng ama. Tumango kaagad si Benji at naglakas loob na naglakad papalayo sa kanyang ama. Ramdam niya na rin ang nagbabadyang luha pagkatapos nitong tumalikod at kumaway sa kanyang ama. Napatingala na lang ang batang si Benji habang pilit na ibinabalik ang nagbabadyang luha sa kanyang mga mata. Kaya ko to, mahinang bulong niya habang itinataas ang dalawang kamao, pampalakas ng kanyang sarili. 4:00 na ng hapon nang mag-uwian sila sa kanilang paaralan. Paglabas ni Benji ay agad na hinanap ng mga mata niya ang ama. Mabilis na sumilay ang ngiti sa labi nito nang mahagip ang amang kumakaway sa kanya. Tumakbo agad si Benji sa ama, sabay yakap niya dito bago ipakita ang star sa magkabilangan niyang kamay. Papa, very good daw po ako, sabi ni teacher, pagmamalaki niya sa sarili. Ang galing naman ng anak ko, pagpupuri naman ng ama niya. Papa, may tanong pala ako. Ano mong pangalan mo? Tinanong kasi ako ni teacher kanina kung sino ang paborito naming hero. Sabi ko kay teacher, ikaw po. Kaso, tinanong niya ang pangalan mo. Hindi ko naman po nasagot. Mahabang kwento ni Benji sa kanyang ama. Ngumiti ito at inilahad ang kamay sa anak. Nagtataka naman si Benji habang tinitignan iyon. Ako si Clark Dimagiba. Ako ang tatay ni Benji Dimagiba. Pagpapakilala nito. Tumaas ang isang kilay ni Benji at nagtanong sa ama. Clark po, Papa? Kapareho ni Clark na Superman? Tumango naman ito. Malaking ngiti ang sumilay sa labi ni Benji. Ang galing naman po nun, Papa. Masayang sambit niya at sabay palakpak niya pa. Ako si Benji Dimagiba. Anak ako ni Clark Dimagiba. Dagdag niya pa. Kinabukasan, nagmamadaling pumasok si Benji sa eskwelahan. Handang-handa itong ikuwento ang paborito niyang superhero. Kaya naman, nagpresenta agad itong ipakilala ito sa lahat. Ako po si Benji Dimagiba at anak ako ni Clark Dimagiba. Ang aking paboritong superhero ay si Papa. Katulad ni Superman, si Papa kahit sa pangalan. Ang aking papa ay malakas, aniya at nagpakita pa ng kunwaring muscle. Mabait po siya at matulungin. Ang papa ko ay hindi ako tinutulungan magsinungaling at maging iyakin. Ang papa ko ang aking paboritong superhero dahil lagi niyang pinapakita na mahal niya kami ni mama. At hindi niya kami pinapabayaan. Siya ang hero ko, mahabang sabi ni Benji na puno ng pagmamalaki. Ilang buwan ang lumipas at naging abala si Clark sa kanyang trabaho, ngunit hindi niya iyon dahilan upang hindi sunduin ang anak na si Benji sa kanyang paaralan. May bago kasi itong trabaho na nagsimula noong makalipas ng 2 buwan. Hapon na at nasanay na si Benji na sa pag-aantay sa ama noon sa kanilang gate. Makailang ulit itong nagpalingalinga ngunit hindi nito mahagip ang ama. Dumating na din ang oras kung kailan nauubusan na ng mga estudyante at mga magulang sa tapat ng gate ngunit wala pa rin ang papa nitong si Clark. Patakip silim na at nagboboluntaryo na ang mga parent committee na ihatid si Benji sa kanilang tahanan. Ngunit nagsimula naman itong umiyak at magwala habang hinahanap ang kanyang papa. Maya-maya pa ay dumating na ang pinsan nitong si Mio at ito na rin ang nagsundo sa kanya. Mabuti na lang nga at sumama na si Benji dito kahit pa mugto na ang mga mata nito sa kakaiyak. Kuya, asan si mama at papa?
Bakit hindi ako sinundo ni Papa? Tanong ni Benji sa kanyang pinsan na agad ding napaiwas ng tingin sa kanya. Tahimik ang namagitan sa kanilang dalawa hanggang sa magsimulang umiyak na naman si Benji at magwala. Si Kuya, ayaw sabihin. Isusumbong kita kay Mama at Papa. Inis na pagmamaktol ni Benji. Hindi alam ni Mio kung paano maipapaliwanag sa musmus na si Benji ang mga nangyayari sa pamilya niya ngayon. Hindi kasi nito alam kung paano maiintindihan nito ang mga konfidensyal na mga bagay kay Benji. Basta, uuwi rin sila. Tanging paliwanag ni Mio kay Benji. Ilang linggo na ang nagdaan, hindi man magawang maniwala sa mga dahilan ng kanyang pinsan ay kailangan nitong makinig dito at magpatuloy sa pag-aaral dahil umaasa siya isang araw Papa niya naman ang susundo sa kanya. Nagulat ang batang si Benji nung araw na biglang sunduin siya ng ina. Ilang araw rin itong hindi nakasama at napansin kaagad ni Benji ang pagbabago sa mukha ng ina. Mama! Sigaw ni Benji at patakbong lumapit sa ina. Simpleng ngiti ang sinukli naman ng ina ni Benji sa kanya, saka sinalubong ng yakap. Mama, si Papa po. Bungad niyang tanong, katulad na naging reaksyon ng Kuya Mio niya noon ay napaiwas agad ito ng tingin. Hindi mo na makakauwi ang Papa, anak. Marami lang problema sa trabaho. Paliwanag ng ina niya. Masaya si Benji dahil sa wakas ay may nagbigay na ng paliwanag sa kanya. Ngunit hindi rin nararamdaman ang totoong dahilan doon. Bakit kaya sila nagsisinungaling at nagtatago? Bulong ni Benji. Ang linggo ay naging buwan at ang buwan ay naging taon. Nalaman na lang ni Benji ang totoong mga pangyayari. Nalaman niya na lang sa mga marites nilang mga kapitbahay na ang ama niya ay nakulong sa kasong pagnanakaw. Hindi niya maintindihan kung bakit kinasuhan ng ama niya ng magnanakaw. Alam niya kasi na ang kanyang ama ay hindi kayang gawin yon. Kaya pala ganun na lang ang tingin ng mga kapitbahay sa kanila na tila may ginawa silang mabigat na kasalanan sa mga ito. Benji! Benji! Nasaan ang nanay mo? Bungad ng isang tanod na humarang sa kanya habang papunta siya sa kanyang paaralan. Nasa bahay po. Tipid na sagot ni Benji sa tanod. Ang tatay mo sa presinto, wala na. Balita nito, hindi alam ng batang si Benji ang sinasabi nito na tila isa sa nakakabinging bagay na narinig niya sa mundo. Imposibleng totoo ang sinasabi nitong wala na ang kanyang ama. Hindi nila alam ang tungkol dito. Imposible yun dahil nangako ang ama na babalik ito at gagawin ang mga bagay na ginagawa nila noon. Babalik ito upang ihatid sundo siya sa eskwelahan. Babalik ito para tuparin ang pangako nitong kakain sila ng ice cream tuwing linggo. Babalik ito dahil hindi niya kayang paniwalaang patay na ang papa niya. Hindi po yan totoo! Sigaw niya dito. Nagsimulang tumulo ang mga luha sa mata ni Benji. Para sa musmos na kagaya niya, ang hirap na paniwalaan ang kasinungalingan niyon. Hindi kayang lunukin ng sistema niya yun. Tila naninikip ang dibdib ni Benji at nanlalabo ang mga mata niya sa sunod-sunod na luha habang paulit-ulit na sinisigaw ang hindi totoo yan! Buhay ang papa ko at babalik ang papa ko! Hindi niya tatanggapin yon. Hindi niya kailanman kayang tanggapin ang balitang yun. Ilang taon na ang nagdaan, parang hilaw na sugat pa rin ng kahapon ang tumatak sa puso ni Benji. Ang akala niyang mga kasinungalingan noon ay ang mga bagay na totoo, habang ang mga bagay na akala niyang totoo ay kasinungalingan pala. Katulad ng mga pangako ng papa niya at ang pagkawala ng papa niya.
Ilang taon na ang lumipas, ngunit muling binuksan ang kaso ni Clark Dimagiba at ang kaso nitong robbery sa isang malaking kumpanya. Tinatayang nasa 3 milyon ang ninakaw daw umano ng ama niya. Ito ang bagay na hindi paniniwalaan ng isang attorney, Benji Dimagiba. Pinag-aralan namin lahat ng datos sa naging kaso. 2 dekada na ang nakakalipas. May mga ebidensya kaming magpapatunay na hindi guilty si Clark Dimagiba sa naging kaso nito. Nais din naming buksan ang kaso sa pagkamatay ng sinasabing suspect. Puno ng tibay ng loob na sabi ni Benji sa harap ng hukuman. Makalipas ang ilang oras ng pagliligtas sa paglilitis ay naipanalo niya ang kaso. Malinis na ang pangalan ng isang Clark Dimagiba. Kaano-ano ba ang Clark Dimagiba? Biglang tanong ng hukuman kay Benji pagkatapos ng paglilitis. Ako po si Benji Dimagiba at ako ang anak ni Clark Dimagiba. Si Papa ang Superman ko. Ang papa ko ay mabait, maalaga, mapagmahal at gagawin ng lahat para sa amin ni Mama. Ang problema lang po ay nagsinungaling si Papa. Nung bata ako ay nangako siyang lagi niya akong ihahatid at susunduin. Pero isang araw hindi niya na iyon ginawa. Ang papa ko ay nangako na babalik siya. Ngunit nang umuwi siya sa bahay namin ay hindi ko na kayang makipag-usap sa kanya. Hindi niya na rin ako kayang ihatid sundo sa aking eskwelahan. At hindi niya na rin ako maililibre ng ice cream tuwing linggo. Ang papa ko ay pinagbintangan at pinagsamantalahan. Wala kaming pera kaya hindi namin nailaban ang kaso dahil wala kaming makuha na magaling na abogado at mga ebidensya. Mahirap lang kami at mayaman sila. Mahirap kami kaya wala sa amin ang hustisya. Kaya pinagbutihan ko, pinaghirapan kong ibigay ang hustisya na dapat para sa tatay ko. Kahit wala na siya sa mundo, ay nilinis ko ang pangalan niya. Para kahit nasaan ang papa ko, alam kong malinis ang dignidad at konsensya niya. Ang mga salitang yan ang ipinahayag at ibinahagi ng isang attorney, Benji Dimagiba. Isang anak na handang gawin ng lahat, mabigyan lang ng magandang hustisya at malinis ang pangalan ng ama. Ang pera ay isang material na bagay lamang. Marami man ang nagpapakabulag sa halaga nito, hindi pa rin dapat ito ginagamit upang maliitin at tapakan ang isang tao. Maraming salamat mga kakwentuhan. Huwag sanang kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para sa mga susunod na ating kwentuhan.